Sa mga naghahanap kay Vladimir, ito na pala siya. Hindi nyo na makita ang proper face niya. Nahiya lang siya. At papunta kami ng kindergarten. May event si Alex dito sa school nila. At tigil ako ng binyag dahil nakaputi ako. Nagsidatingan na pala ang mga parents na galing sa kanilang lungga. Philip ko, tapitso. Pumali na. Chat na siya, please. Go Philip ko, jump higher. Tak dobre. Itong batang babaeng to, nakahawak sa kamay ni Kuya Alex, apo yan ng teacher ni Philip ko. And then, si Kuya Alex na ini siya kasi hinahawakan yung kamay niya. Ayaw na ayaw niyang hawakan ang kanyang kamay eh. Nakahag pa yan sa kanya. Alex ko, playboy. First time ko palang bumili ng hotdog at itingnan nyo naman ang ginawa nitong babaeng to. Tinusok-tusok niya yung tinapay at yan sa gitna na yan na may butas. Diyan nila ini-insert yung hotdog at nilalagyan ng ketchup kasi yun ang pinakagusto ko. Ayaw ko ng mustard. Tignan nyo kung anong ginawa niya. Kuya Alex ko si Haladni. Ano? Si Ahoy. Tieto deti krásne poupratovali. Prepáčte, že som na vás kričal. Boli ste Budeš mať takéhoto motylika. Daj si takéto. Dobre. Výborne, jedna ruka, druhá ruka. Dobre. Krásne. Tak. A ty budeš môj kamarát. Ty budeš hríbik. Malý hríbik. Poď sem. Dobre. Chyť si hríbika. Tak. Si urobi takú atmosféru. Dobre. Takže hríbik, poď sem tu do stredu. Poď ku mne. Hríbik pre kamaráta. Tak. A teraz umbrella, Daddy? Prichádza chvíľa. Mushroom. Poď sem ešte, poď sem. Oh, stand there, stand. Philip ko. Tutu. Ano, stand. Tak, dobre. Ano? Wow. Nagpagawa si Kuya Alex at saka si Philip ng balon na sword and dog. Ata yun ang forma niya. Tingnan mo si Kuya Alex. Oh, ang sobrang kulit. We're going to Tesco in Kauflando. Hold up for the event. Nandito na ako sa Tesco, papasok na, pero iniwan ko si Vladimir at saka si Philip, si Alex. Mag-grocery na naman kami. Saturday routine. Dito muna ako mag-vlog. Pang samantala, wala kasi siya. Kaya nauna ako always para lang mag-vlog. Alam mo naman ako, para-paraan lang ba, para makapag-vlog. Tapos tinitignan nila ako kung sino kausap ko. Yun pala, phone lang. May hanapin ako dito. Diyos ko, ang lakas ng music nila. Baka makapiright ako. Hindi ko alam. Wala, ang dami. Itong balon kanina, iniiyakan ko ni Alex. Iba na naman yung hahanapin ko. Yung listahan pa pala, nandito sa akin. Yung binili ko palang cream last Saturday, hindi ako hiyang nun. Nagkaroon ako ng parang small na pimples. Yan, hinahanap ko na naman yung cream ko na L'Oreal. Wala talagang stocks. Purdoy nata itong test ko. Kailangan ko na nung tigilan yun. Masyado na daw kasi akong uwi sa buhay ko. Philip ko, what do you want? Every time na nandito kami sa ano ba, Tesco, dito sila diretso sa toys. Iniiwan lang namin sila dito. Oh my G, that's too expensive, Philip ko. Look, ang daming nakasale pero ang daming nilang laruan doon sa bahay.
Saan man namo nila? Gaon na to na dong. Akong ipainom sa imo. What do you want? Kakat? 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 Tignan nyo itong earrings na to ha. Ang price, sobrang mahal. Ayan oh, 9 euro. Diyos ko, tapos ganito kaliit. Doon na lang ako sa Shein at saka Temu ay. Mas mura pa doon. Oops! Saglit lang, wag mo munang i-forward. Sa mga naghahanap ng extra income, ito na ang sagot. Si MetaMax. Ako ay isang member ng MetaMax. For example, Prada. Ang kailangan lang mag-rate. Then success, then back. Ganun lang kasimple kumita kay MetaMax. And then maghahanap ka lang kung anong gusto mong advertisement na panoorin, then mag-rate, then automatic create ng income. It's depend upon sa package na na-avail mo. Kung ikaw ay naghahanap ng extra income, ito na ang sagot sa'yo, si MetaMax. Ang aking referral link nasa description box, pati na yung code. The next day. Gandang-ganda sa sarili, kaya tignan nyo, nagpapa-cute. Nandito pa pala kami sa Alsa.SK, may binili lang si Vladimir para daw sa swimming pool. Parang pump daw ata yun. Dito lang kami sa sasakyan at nandito kami sa harapan mismo. And then si Daddy nandun sa loob. And of course, pinakita niya kay Kuya Alex kung ano yung binili niya. Pump sa aming swimming pool. And dito na pala kami sa Skonto. Sadnot, Toto Philip ko, sadnot. Tata, sadnot kay Kuya. We will wait for Daddy. What na? Kuya, swing ka. That is too expensive, Kuya. Look. Itong mga batang tuba kapag nandito sa loob ng Skonto, kahit saan lang pumupunta. Oh, no. Dangerous. Nakalimutan kasi ni Vladimir yung nasirang drawer niya. Kaya kinuha niya doon sa sasakyan. Uy, Philip ko naman saan naman ka dong? Get out! Pika po. Ginawa na nilang playground ito. Uy, no. Doon naman si Kuya Alex. Putin! Philip! No. Unsa naman yung mga kabataan ni? Uy, ignorante na kaayo ba? Hey, Kuya, mapagalitan kayo dyan. Sige, Kuya Alex ko. Ijime, no. Uy, Diyos ko. Itong mga batang to, kapag nandito yan sila sa loob, hala, Diyos ko, takbuhan na. Tignan niyo itong dalawang to, oh. Minsan lang kasi sila makalabas ng kanilang lungga, eh. Gusto kong bumili ng mga ganito ba, oh. Ano to mga to? Blanket. Ayoko naman bumili ng mga ganito, eh. Ang problema nito, ang paglaba. Naghahanap ako ng small table namin doon sa living room. Ito kaya, pangit naman ang kulay, eh. Ito, oh, maganda to siya, oh. Kaso mahal ata to, eh. Magkano kaya to? Diyos ko Lord, wala namang presyo. Gusto ko din maglagay ng mga ganito sa bahay. Oh. Ito ba? Oh, maganda to no? Pa-flowers ba? Yan oh. Pastel ang dating niya ba no? Ang ganda. Diyos ko Lord, tingnan nyo naman ang price. 95.90 euro. Ang mahal naman. Pero malaki siya. Ayun pa oh. Ito na mga design ang gusto kong bilhin ba para sa aming wall. Kaso nga lang, sobrang mahal. Wala akong budget. Saka na lang siguro. Tignan niyo yung wall clock, oh. Ay, namangha ako sa style niya ba, oh. Unique. Ito pala ang kaldero na gusto ko bilhin. Kaso lang mahal. Kaya hanggang sa tingin na lang ako. Ewan ko kailan ko pala mabili ito. And anyway, nakabili na ako ng isa. Itatry ko lang kung tibay ba ito. At of course, nakita ko rin ang mga design dito para sa living room. Hindi ko na siguro mabili itong mga design na ito, pati itong picture frame. Hanggang sa tingin na lang talaga ako nito ba? Wala kasing budget eh. A few moments later. Punta daw kami doon sa lake. Kuya Alex ko. Sikat. Makapunta na kami dito pero yung time na yun, autumn yun. Ngayon spring, malapit na ang summer. Kaya ang ganda na tignan no. Maraming puno pa rin. Oh. Pwede, idimi. Hoy, niye. 2 times pala kami nakapunta dito sa park na ito. And excited pa rin si Philip at saka si Alex na pumasok dahil makakita na naman sila ng lake. Maglalaro na naman sila sa balas. And then Zlati, Fieski. Hindi ako marunong magbasa. Pasensya na ha. Slovak kasi eh. Panibagong lake na naman to dito. Oh, ganda oh. Green na naman. Ang ganda dito oh, no? Maglaro. Oh, ang dami nga ng soccer oh. Park at saka lake pala ang nandito. Malaki din ang areang ito. Parang netra na rin ba yung napuntahan na namin. Kaganda pala ng puno dito oh. Green na green. Ito yung puno na nakasurvive ng taglamig. Yung winter time ba. Ayan oh, ang daming tao nagka-camping.
Maganda talaga dito. Parang nasa General Santos City lang ako eh. Kung dagat lang ito dito, maganda sana. Kaso lake eh. Pero hindi sila pinagpala sa dagat eh. Pilipinas ang pinagpala sa napakaraming beach. Ayan na si Kuya Alex oh. Magdula na siya ng kanyang monster truck. Dito ang pinakagusto nila. Diyos ko, lumala tong ubo niya mamaya ba. Wala pa naman akong extra clothes. Ay, may bayad ang magganito ka ba oh. 5 euro, mahal naman. Ito pala ang view nila, oh. Tignan nyo naman, di ba? Ang daming tao naligo dito. Akala nyo naman, nasa beach, eh. Sa bagay, feel naman nila. Pero lake lang pala, eh. Kaya ang daming tao ba? Bilib na bilib ako sa kanila. And then ito pa pala si Vladimir nakipaglaro sa mga bata. Alam nyo naman, mahilig sa hangin itong mga to. Dito na ako nakaupo, hinayaan ko na lang si Vladimir at saka Philip Alex doon naglaro sa may sands. Maganda sana talaga dito ba? Kulang talaga nito dagat. Ano ba itong Slovakia? Uy, wala mang kadagat-dagat dito eh. Kaya mahal dito ang isda sa totoo lang. Oh, tignan nyo ang playground oh. Maganda yung setup nila dito ba? May playground. No, may pang-exercise. Tapos yung mga naligo dito, feel nila ang sunbaking. Tapos ang ending lake lang pala. Ba yan? Tapos ako, hindi ko na kailangan mag-sunbaking. Effortless ako sa kanila. Diyos ko, pinaghirapan pa talaga nilang magbilad sa araw para lang umitim. Exchange na lang kaya kami ng kutis. Tignan yung bata, oh, nag-exercise na siya. Hanggang doon din pala siya. Oh, ang lawak talaga nito. Parang beach resort yung sa Jensen na Maharlika. Sayang nga lang, no? Kung dagat lang sana yung pinaliguan nila. Oh, maganda sana to ba? Pero uwi na po kami. Na-board na kami dito. Dito lang kami para naglaro-laro ba? Mga bata. Yan ang binili namin sa Sponto. Oh, lalagyan na nila ng laruan. Pagdating nila dito, hindi na sila mapakali. Ayan, pinapabuksan na nila sa akin. In-install na ni Philip. Sila mismo ang pumili ng kulay niyan. Oh, peke ni Philip ko. One more. Andito si Kuya Alex. Oh. Kasi may lalagyan na sila ba? Oh. Excited sila kanina na mili niyan. Akala ko kung anong binili ni Vladimir. Organizer box lang pala. Nagtulungan pa silang dalawa. Velmi dobre! Try ko lang tong pot na ito. First time kong magkaroon ng ganito. Parang maganda to upang sabaw, no? May measurement na siya, oh. Hindi pa talaga siya totally healed, oh. Ito ang natamaan ng virus. Kaya kailangan kong tawagan yung daddy niya para ma-change yung eye drops. Baka hindi siya hiyang sa eye drops niya. In 1 week na siyang absent. Nawa naman ako kay Alex. Gusto na talaga niyang mag-aral. Tawagan ko si Vladimir kasi ang sabi niya sa akin last night, tignan ko daw ang mata ni Alex kung may dumi pa. Ayun nga, may muta-muta siya ba? So, tawagan ko siya para matawagan niya yung doktor. Mabigyan siya ng other prescription. Ito yung ginagamit niya na eye drops. Baka hindi siya hiyang. Pati si Philip, ganun din. Daddy! Yes. Alex, he has still dirt in his eyes. Is it too much? It's not that much. Yeah, clean his eyes and give him the eye drops and let him go to school. I'll call the doctor. Dobre. Okay, I'll call the doctor. Okay, dobre. Dziękuję. Oh, yeah. See you later. I love you, Daddy. Love you. Daddy. I'll give you the medication. As usual, Derospiron, dose spray, may new vitamin si Kuya Alex. Anong parang, ano siya ba, fish oil. May gummy bears din silang vitamins. May ubo pa rin siya ba? Hindi pa rin nawala. Ba yan eh? Kung no choice, kailangan talaga siyang mag-aral. Pumali ay. Please, tulungan niyo ako mag-pray na ma-healed na si Kuya Alex ba? Na hindi na siya magkasakit na every week na lang. Ay, na-pray over ko na siya. Uulitin ko. Pa-heal sa kanya. Si God lang ba? Ihatid ko na sila doon sa kindergarten. Natakot si Philip sa snails. Na good luck na lang kay Kuya Alex. May sipon pa siya. Baka pa-uwiin to ng teacher mamaya ba? Tapos may ubo pa rin siya. Ayun na sila, nagmamadali na. Ayun ang classmate ni Philip, naglakad lang pala. Itatali na ni Kuya Alex ang kanyang bicycle. Baka nakawin kasi eh. Tignan nito, dalawang to. Naglaro na. Ito yung papel na kailangan kong fill upan. Ibibigay ko to sa teacher. Ganito sila kapag galing absent, pumapasok. Kunwari akong alam ko kung ano nakasulat dito. Nag-memorize lang pala ako. O ba? Hindi ba? Excited na si Kuya Alex. Yan si Philip, siya na ang magsuot ng kanyang shoes. May binigay pa pala sa akin, Noong Mother's Day ito, nilagay lang nila dito sa cabinet ni Philip. Wish ko lang, Lord, na sana hindi tumawag yung teacher ni Alex para kunin siya. Kasi nung hinatid ko siya doon sa itaas, naku, tumatahol. Grabe yung ubo niya. Yung teacher, alam talaga nila ang kondisyon ni Alex. Hindi na sila magtataka niyan kung bakit every week absent si Kuya Alex dahil sa kondisyon.
At alam din nila na nagkaroon ng surgery yan si Alex. Kaya yun, parang naintindihan din nila. Yun nga lang minsan nahawaan ni Alex yung mga friends niya. Ganina pa ako nandito sa bahay. And then, thank you Lord, hindi tumawag si Vladimir sa akin. So meaning to say, okay lang sa teacher na magstay si Alex doon sa kindergarten. Pinakabahan lang ako kanina ba? Baka kasi hindi papasukin i-share ako sa inyo. One time, itong teacher ni Kuya Alex, nakita ko. Akala niya siguro ba nakaalis na ako. Nung pagpasok nila doon sa loob, sa kantin, para pakainin na sila ng lunch. So, nakita ko talaga sa dalawang mata ko. Ang friend ni Kuya Alex, pinalo niya dito. Nagulat ako ba? Namamalo pala tong teacher ni Kuya Alex. Hindi kasi nakinig yung batang yun. O, akala ko kasi hindi magagawa ng teacher yun. Nakasimangot tuloy yung reaction ng bata. Sana hindi malakas yun pagkapalo ng teacher. Minsan kasi ang mga bata, pasaway din. Parang nabigla lang ako ba? Namamalo pala yung mga teacher dito sa Slovakia. Kamay lang naman ang ginamit ng teacher. Hindi talaga ako makamove on nun. Parang nasaktan ako. Sabi ko ganun sa sarili ko. Sana hindi niya ginaganyan si Kuya Alex. Tama pala yung sinabi nila, no? Di bali nang ikaw mismo, nanay, ang mamalo sa anak mo, wag lang yung ibang tao. Which is totoo. Ngayon, na-feel ko na talaga siya. Totoo lang. Pinapalo ko talaga yan si Kuya Alex. Minsan stick, hanga. One time, binalo ko din siya ng belt. Isang ganun lang. Tapos pinaranas ko talaga sa kanya na hindi dapat ganun ang ugali niya. Pagkatapos nun, in-explain ko sa kanya, hindi ko to gagawin sa'yo kung nakikinig ka lang. Masyado ka nang makulit. Takot na takot yan siya kapag once ako magalit tapos hindi niya gagawin yung gusto kong mangyari, lalo na sa mga laruan nila. Pakalat-kalat lang kahit saan. Pag tumawag na ako sa kanya na, Kuya Alex, clean up, makita niyang makalat, tapos gusto niyang lumabas or manood ng TV, ang ginagawa niyan, maglinis talaga rin siya kasi yun ang gusto kong mangyari. Ngayon, naging matino na siya. Tapos sinasabi niya kay Philip na maglinis tayo bago tayo lumabas or manood ng TV. Magagalit si Mami. O kung hinayaan ko lang yun siya, hindi ko ginawa yun, hindi siya matututo. Pero hindi ko na siya pinalo ngayon. Pati si Philip, pinalo ko din yan. Sa totoo lang, inaamin ko yan sa inyo. Kasi hindi ako perfect na ina. At the same time, yung ginagawa ko, ang disiplina ko sa kanila ba, ang pinaka-hate ko din sa ginagawa nila, yung manood ng TV in the morning or afternoon. Ayaw ko, gagawin yan sa kanila. Manood lang yan sila ng TV. 4 o'clock, pwede na. Rules ko yun para sa kanila. Sabi ko, activity tayo, laro kayo. Yun ang gagawin ninyo. Bawal din sila mag-gadget. Hawak ng phone ko, hindi pwede. Minsan, kapag maiwan yung phone ko, sabi nila, Mami, your phone. O, pero bawal yan sila. Makapanood lang yan sila ng short videos kapag si daddy nila. Pero sa akin, no way. Ngayon, okay na. Sa awa ng Diyos, thank you Lord, nakikinig naman. Thank you so much for watching. God bless and see you in our next vlog. Bye!